bilihin pero hindi naman daw tumataas ang sweldo, binago na lang ng ilan ang paraan ng kanilang pagkonsumo para makamenos kahit paano. Kabilang dyan, ang ilang nakapribadong sasakyan noon na mas pinipili na lang muna na maglakad o di kaya'y mag-commute sa ngayon. Nakatutok si Darlene Kai. Pansin ng MMDA, hanggang 30,000 pribadong sasakyan na ang nabawas sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila ngayong linggo kumpara sa mga nauna. Nakita natin na mayroong 8% reduction ang volume na compared sa mga previous weeks. So, parang mas matindi pa sa pandemic eh. Pero ang hugot dyan ni Vanessa ay dahil sa mahal ng langis at mga bilihin at epekto nito sa kabuhayan ng asawang TNVS driver. Hindi ako makabiyahe kasi nga sobrang taas ng gas, parang naglilibreng sakay na lang kami. Ngayon, ultimo personal na lakad ng asawa, literal na lakad na. Pag malapit, nilalakad ko na lang para makasave sa gas. Out na rin sa kanilang budget ang pamamasyal, bagay na diskarte ng marami kong nakausap. Hindi na kami kumakain talaga sa labas. Dati na nakapag-mall pa tayo, hindi na po. Hindi, lalakad ko na lang. Ay lang po. Nilalakad mo na lang imbis na sumakay, bakit? Hindi, apat na rides ako eh. Ang maraming sumasakay noon sa mga pribadong sasakyan na nabawas sa kalsada, ipinapalagay na lumipat sa pagko-commute gamit ang tren, bus at iba pang public transportation. Kung hindi sapat yan, pinag-uusapan na rin ngayon ng MMDA ang carpooling o pagsabay na lang sa sasakyan ng iba imbes na sa kanya-kanya. Baka po pwede na rin yung mga private vehicles nila sa carpooling siguro. Tingnan natin kung mas mapaganda natin ang design. Isang sabay na hindi naman sila tatamaan ng colorum law. Inaasahan ding daramyang nagbibisikleta o kahit mga magagaang e-scooter. Hindi bali ng manggitata sa daan. Kaya sabi ng MMDA, Ini-improve ang mga bike lanes at pinapalakas ang mga policies na nagpo-protect ng mga bikers. Noong Tuesday, nag-open kami ng isang end-of-trip facility, yung shower room at toilet facility dyan sa MMDA Motorcycle Riding Academy sa kakanto ng Julio Vargas. ibang usapan pa syempre ang epekto ng oil price hike sa pagkonsumo ng ibang produktong pinamahal nito. May mga naghahanap ng mas murang suki at may mga nagbabawas ng pinamimili. Mamurahin bigas na lang, tigba 20 na lang. Dati, kung bibili ka ng baboy, is minsan 2 kilo, gano'n. Ngayon, syempre, kung ano lang yung pwede mong kainin for the whole day, kung pwede, dagdagan mo na sabaw. Tuyo na lang maulam sa sardinas o di kay noodles. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.